Oh, lari kemana lagi kamu bocah? Hah? Kamusta mga lods? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na hindi basta bilanggo, kundi isang taong sadyang nagpakulong dahil may dalang personal na misyon ang magiganti. Tipong kahit kailangan niyang durugin ng buong isla ay gagawin niya para makuha ito. Isang isla sa gitna ng karagatang Indian kung saan itinatapon ng mga gobyerno ang pinakamapanganib nilang kriminal sa mundo. Walang batas, walang hustisya, kapag nakatapak ka rito, isa lang ang sigurado. Mabubuhay ka sa dahas o mamamatay ka ng walang nakakaalam. Sa lugar na ito, ang lakas lang ang batas. Tara, halina, simulan na natin. Mabilis na lumipat ang kwento sa isang tensyonadong tagpo kung saan ang batang si Jean ay tumatakbo sa makapal na gubat, desperadong tumatakas mula sa mga armadong bilanggo. Ang kanyang ina na si Molly, isang matapang at madiskarteng mandirigma, ay buong tapang na humaharap sa mga umaatake. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na makatakas, sila ay hindi nakaporma at nabihag. Ang mag-ina ay parehong sinasaktan at tino-torture ng mga grupong umatake sa kanila. Habang naghahanda ang mga ito na ilipat sila, isang misteryosong tao ang biglang lumitaw. Si Kim Yul, isang bagong bilanggo at dating elite na ahente ng Interpol, na may malamig at walang emosyon na mukha na may itinatago na malakas na nakaraan. Nang masaksihan niya ang sinapit ni Jean at Molly, agad siyang kumilos na nagpasiklab ng isang matinding labanan. Pagkatapos ng kaguluhan, isa sa mga natitirang tauhan ang napilitang magsiwalat na ang kanilang pinuno ay ang kinatatakutang si Kun, isang pangalang kitang-kitang bumulo kay Kim. Sinamantala ni Jean ang pagkakataon upang palayain si Kim mula sa straitjacket at nilalangan ito kasama ang walang malay niyang ina sa kanilang lihim na kampo, isang kanlungan ng mga nakaligtas na lumalaban sa malupit na pamumuno ni Kun. Dito, pinamumunuan ng komunidad ni Bao, isang magaspang na lalaki ngunit may prinsipyo na sa una ay nais palayasin si Kim. Ngunit buong pusong ipinagtanggol siya ni Jean, ikinwento ang kanyang katapangan at kung paano niya iniligtas ang kanilang buhay. Kahit nag-aalinlangan, napilitan si Bao na pansamantalang payagan si Kim na manatili. Dala ng matinding pagnanais na makapaghiganti, iginiit ni Kim na malaman kung nasaan si Kun. Nagulat si Bao sa kanyang hangarin, ang harapin si Kun ay halos tiyak na kamatayan. Sa isang makabagbag damdaming pagbabalik-tanaw, ibinunyag ang tunay na dahilan ni Kim. Si Kun ang responsable sa malalim na pagpatay sa kanyang asawa at anak na sinunog ng buhay sa kanyang harapan. Nang marinig yun ni Molly, hinarap niya si Kim na may galit. Naalala niya mga lads kung paano siya at ang kanyang asawa na kilabot na kriminal ay ginaresto ni Kim noong siya ay isang alagad ng batas. Kahit nakasalukuyan pa siyang buntis ng kay Jean, ngunit walang alam si Kim sa time na yon. Buti na lang na-convince ni Jean ang ginanapatawarin na si Kim. Kaya ang ginawa na lang ni Molly ay nag-alok ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Kun, basta ang kapalit ay ang kanyang tulong upang mapabagsak ito. Sinimulan tahakin ni Kim ang isang may bulkan na lugar na sinasabing pugad ni Kun. Tumanggi si Jean na maywan at sinundan siya sa kanilang mapanganib na paglalakbay, ngunit nang mapahamak si Jean sa isang nakamamatay na patibong, dahilan upang mapilitan na si Kim na isama siya. Sa gilid ng pangin, ibinunyag ni Jean ang kanyang ama ay minsang nagtangkang magdala ng kaayusan sa isla, ngunit pinagtaksilan at pinatay ni Kun.
Biglang naputol ang kanilang paglalakbay nang masaksihan nila ang nakakatindig balahibong tanawin ng kanilang mga kasamahan, duguan at wasak matapos atakihin ng mga tauhan ni Kun. Sa isang mabigat na sandali, napatitig si Kim sa isang manikang kapareho ng pag-aarinuhon ng kanyang anak, na nagbukas ng masasakit na alaala at lalong nagpaalab sa kanyang pagnanais na makapaghiganti. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang bumabalik na alaala, biglang dinukot si Jin ng 2 tauhan ni Kun. Hinabol ni Kim ang mga dumukot patungo sa isang sila-silang complex ng mga abandonadong gusali, kung saan isa-isa niyang pinabagsak ang mga bantay gamit ang nakamamatay na teknik sa pakikipaglaban. Ngunit habang papalapit siya sa ikalawang gusali, lalong tumitindi ang laban. Sa wakas, narating niya ang ikatlong gusali kung saan bihag si Jin na binabantayan ng isang mataas na miyembro ng inner circle ni Kun. Ang sumunod na labanan ay parehong brutal at matagal, kung saan hindi nakaporma kay Kim ang kanyang mga kalaban, at pagkatapos ay nilipol na niya ang natitila pang mga bantay. Inutusan niya si Jin na bumalik sa kanilang hideout para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi niya namamalayan, may isa pang kaaway na nagtangkang umatake ng patalikod. Buti na lang mga lods, biglang lumitaw sila Mali at naaghapan ito sa tamang oras. Bagamat nakaalis na si Jin, nagawa rin nilang palayain ang ilan pang mga bihag at muling nagsama-sama. Samantala, isa sa mga natitirang tauhan ni Kun ang nakatakas at dali-daling pumalit sa kanilang kuta na dala ang nakakagulat na balita. May nag-iisang mandirigma na sistematikong winuwasat ang kanilang puwersa. Sa pagbanggit pa lamang ng pangalang Kim, ay kinilabutan na si Kun, hindi niya ito malilimutan. Sa ibang lugar, muli na namang napahamak si Jin, isang babaeng archer mula sa elite squad ni Kun ang tumutok sa kanya. Buti na lang mga lods dumating si Kim sa tamang oras upang iligtas siya. Ngunit kapalit nito, tinamaan siya ng panang may lason. Dumating si Mali at isa-isang pinatay ang mga umatake. Ginamat niya ang sugat ni Kim at nagbigay ng paulang lunas upang mapanatili itong buhay hanggang sa may dumating na tulog. Dinala ni Bao si Kim sa isang lihim na santuaryo habang inatasan niya ang iba na tiyaking ligtas sa mga ruta sa pagtakas. Upang makagawa ng panloloko, naunang sumulong si Bao kasama ang isang kasamahan. Ngunit naging komplikado ang kanilang koordinasyon dahil sa hadlang sa wika, ang kanyang kasama ay isang katutubong Indonesian na walang alam sa Korean o English. Sa kasamaang palad, nauwi sa trahedya ang kanilang misyon nang hindi sinasadyang ma-activate ang isang nakamamatay na bitan. Pagsapit ng gabi, hinarap ni Bao ang malupit na tenyente ni Kun na si Joro. Nangako si Joro ng ligtas na daan kung ibubunyag ni Bao ang lokasyon ni Kim. Ngunit nanatiling tahimik si Bao, kaya tiniutos ni Joro ang isang malagim na masakit. Matapang na lumaban si Mali at ang kanyang grupo, ngunit isa-isa silang bumabagsak sa kamay ni Joro.
Case. At heto na nga mga lods. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, bumalik si Kim, nakarecover na sa lason at nagalagablab ang paghihiganti sa kanyang mga mata. Nilusog niya ang mga tauhan ni Jaro nang may matinding galit at determinasyon. At sa huling buwelo mga lods, hinarap niya si Joro at ang kanang kamay nito. Matapos ang matinding bakbakan, nagwagi siya laban sa dalawa. Sa huli, sina Jin at Mari na lamang ang natirang buhay sa gitna ng kalakasan. Buo ang loob ni Kim habang papunta siya sa kuta ni Kun handang harapin ang mangyayari. Hinarap niya ang mga huling bantay ng buong tapang. At sa wakas, nagkaharap na sina Kim at Kun, kung saan ang mga taon ng masasakit na alaala ay magtatapos sa isang mabangis at brutal na hand-to-hand combat.
Sa huli, nagwagi si Kim. Sa isang malakas na headbutt, tinapos niya ang pagkakain ni Kun. Naipagiganti ang kanyang pamilya at napalaya ang mga taong inaapi sa isla. At doon na natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood mga lods.